Inirereklamo ng isang babae ang biglaang 200,000 pesos niyang utang sa credit card. Ang matindi, luma at matagal na niyang pinaputol sa bangko ang card na ginamit ang pambili ng mga gadget, grocery at pati ng kape. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Problemado ang 29 anyos na si Jane. May dumating kasi sa kanyang credit card statement na nagsasabing meron siyang 200,000 pesos na utang. Mula yan sa 18 transactions. Pero ang masaklap, galing yan sa lumang credit card ni Jane na last year pa niya pinaputol. Paano nangyari na mapasukan pa siya ng transactions, wala na yun. Agad naman niya yang itinawag sa bangko. Inisa-isa nila mga merchant kung saan iniswipe ang credit card nito. Naikot niya Pasay, Parañaque, Manila. Naikot niya lahat ng places and yung mga binilhan niya, gadgets, like nag-swipe siya iPhone 16 Pro Max, Instax na 360, yung nag-grocery siya worth 30,000, nagkape pa siya after niyang... Dito na nalaman ni Jane na may ipinapakita ring government IDs at driver's license ang kawatan habang ginagamit ang kanyang card. Nakakapag-takot pa is, meron siyang ready na valid ID ko. So, nakapag-present siya ng dalawa, may PRC, yes, valid ID ko, PRC and meron siyang presented driver's license. Nakakadismaya na kahit na meron ka ng security na ine-employ. So, for example, yun, sa akin, pag bumibili ako, lagi ako hinihinga ng valid ID, lagi may signature. Possible pa pala, o mas mautak pa ngayon yung mga nag-i-scam. Sa mga CCTV, makikita na isang babae ang nag-swipe sa card ni Jane at may kasama pang lookout. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council, posibleng card cloning ang nangyari kay Jane. Mapadikit lang ako sa'yo, there's a device that can clone your cards. We advise people that, be extra careful. Pero di rin daw malabong inside job o tauhan mismo ng bangko ang suspect. Lalo't kung pinaputol na pala ang orihinal na credit card. Iniimbestigahan na rin ng Parañaque Police ang insidente. Pinaghahanap na rin ng mga salarin na mahaharap sa reklamong illegal access of device at falsification of documents. Pati ang mismong bangko at Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagsasagawa na rin ng investigasyon. Paalala naman ng mga otoridad para hindi mabiktima ng ganitong modus. Dapat mainam na ingatan ng iyong credit card at kung magtatap o magsaswipe ay makikita dapat ang transaksyon at dapat nga rin gumamit ng RFID blocker at kung i-dispose naman ng lumang credit card, dapat sirain ang chip nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.